Hey everyone, The Hobbyist Vlogs here again, and today ang pag-uusapan natin is kung okay bang maging sasakyan ang mga Chinese brand cars like major Chinese brand cars gaya ng MG, Oris Garages, Geely, Jetour, Photon, at iba pang mga Chinese brand cars. So, alam naman natin, ngayon napakadami mo ng pagpipilian sa market dito sa Pilipinas. Ang tanong is, okay ba maging unang sasakyan mo sila? Alam naman natin na maraming opinion bawat Pilipino, bawat consumer, iba't iba ang maririnig nyong opinion about dito. Sa akin, as a loyal Japanese, Japanese car brand owners, gaya ng Toyota, Nissan, actually, Mitsubishi, more on my parents' end yan eh. Pero ako, Toyota and Nissan yung experience kong nahawakan. So, sa mga Japanese cars, kagaya ng mga nabanggit kong brand, wala akong naging problema pagdating sa pyesa, mapakasa man yan or outside kasa. Mapa-original man yan o replacement. So, napakadali lang niyang hanapan ng pyesa pag nasira. Although, kahit sabihin mong um, brand new yung sasakyan natin, minsan kasi, hindi natin maiiwasan, gaya ng shock absorbers within 3 years, bumibigay na dahil ang sama nung kalsada natin, hindi maganda yung pagkakagawa. Dahil sa DPWH na naman. Anyway, it's not about that. So, may mga chances talaga na masisira yung pyesa and kailangan mo siyang ipaayos at palitan. Okay? That's the main point here. Ang naging problema ko naman sa Chinese brand car ko, ito yung 2022 nga ba? Geely M Grand. So, kinuha ko yan ng 2022. Actually, kaka third year lang. May 2 years pa akong hulugin pagdating sa sakyan na to. So, ang naging experience ko kasi dito, okay naman yung quality ng interior niya. Sa aircon, medyo pang China yung quality niya kasi medyo may malamig silang season doon. Siguro hindi ako ganun kasatisfied sa lamig ng aircon niya. Medyo natatabangan ako. Um, Pagdating naman sa exterior niya, yung plastic niya, lalo na kung sa labas nakapark yung sasakyan mo, yung black plastic sa side mirror, or yung hard plastic na itim, medyo namumuti siya agad. Actually, 2 years pa lang napansin ko na yon. So, the main point, ang gusto kong ipunto is yung refinement. Hindi pa siguro nila na-perfect talaga yung refinement ng quality ng pagka-plastic. Okay? Iba pa rin yung sa Japanese car brands. Talagang, ano siya, um, matibay at saka hindi basta nagde-deteriorate yung quality ng plastic niya. So, pagdating naman sa technology, maganda talaga kasi yung sa lowest price point, makukuha mo na yung mga features na gusto mo. No? Tapos may mga sunroof, moonroof pa yan. Pero ako, para sa akin, hindi talaga applicable dito sa Pilipinas yung mga ganong feature. Kasi mainit talaga sa atin. Naramdam mo yan dito sa bandang ulo mo. Hindi ko talaga nire-recommend yung mga sunroof, moonroof na yan. Pero again, it's your car, it's your preference, pera mo yan, decision mo yan kung anong bibilhin mo talagang sasakyan, kung ano yung napupusuan mo. Pero ito, sinishare ko lang yung talagang naging experience ko. And early this year, 2025, problema ako sa Geely, kasa maintain yan, and naging problema ko kasi, before naman, nung early stages niya, okay siya. Um, Back and forth lang ako sa kasa whenever kailangan ko ng PMS. Pero early this year, naging problema ko is wala daw stock yung oil, tsaka oil filter. So, sabi ko, bakit ganon? Those are fast-moving product. Ang ibig sabihin ng fast-moving product is talagang consumable siya na halos lahat. Mabilis siyang gumalaw, mabilis siyang mabili ng mga consumer or ng mga owner ng sasakyan. So, sabi ko, medyo off yun. Hindi lang medyo talagang nakaka-off yun kasi syempre 'di ba you're selling cars here in the Philippines.
dapat meron kayong sense of responsibility na mag-stock kayo para masustain nyo yung pangangailangan namin as consumers. Pangalawa, naging issue ko doon yung brake disc. When it comes to the brake disc, meron siyang, ano ba yun, nagkakaroon ng imperfection yung brake disc niya kasi yung brake disc medyo makinis yan. Pag ginagamit mo, pantay na pantay yung kain ng preno sa mismong disc mo. Tapos napansin ko hindi ganun kapantay, medyo matigas yung brake pads ng Geely. So, tumagal siya, lumalim yung kanal niya, yung parang kalmot ng brake pads niya. Nangyari, pag nasa 100 kilometers per hour ako, pag nag-brake ako, from that speed, lalo na sa mga 110, minsan nare-reach ko 105, hindi ko namamalayan. Pag pinreno ko yan, nanginginig yung steering, front and back, hindi side by side, pero front and back. So, nagkakaroon ng vibration because of those imperfections. So, ganun yung mga refinement issues. Siguro, the Japanese cars perfected those issues way before pa. And these Chinese cars, hindi pa ganun ka-perfecto. Tapos, I heard na yung mga nababasag nilang glass, by accident, any parts pa yan, it will take you 4 months, 3 to 4 months para maibigay nila yung piyesang kailangan mo. Kung sakaling masira man or ma-aksidente ka, wag naman sana. So, ayun, tingin ko malaking magiging abala sa inyo kung yun ang namumukod tangin yung sasakyan. Pero kung meron kayong naunang lumang Japanese car na hindi nyo naman or any other cars like Hyundai, Korean brand or other brands na reliable lang matagal na dito sa Pilipinas at extra car nyo lang yung Chinese car brand na binili nyo or bibilhin nyo, okay lang. Pero kung yun lang talaga yung sasakyan na nagre-rely kayo, tingin ko hindi recommended. Pero again, this brand new car na or car brand na pumasok, actually matagal na siya pala. Pero ngayon pa lang siya sumisikat talaga yung BYD. Dahil sa pagiging hybrid nila at iba yung battery technology nila. Hindi ko masabi, masyado pang bata tong car brand na to, pero maganda siya. When I experience this specific car and also yung feedback ng mga kaibigan ko nagmamayari nito, okay siya. Pero I would say okay siya, pero in the long run, sana ma-maintain nila yung pag-i-stock ng talagang pang-maintain itong sasakyan na to or nitong specific brand na to. But again, ito ay opinion ko and based sa experience ko. Ang masusunod pa rin kung ano yung napupusuan nyo, pera nyo yan, nasa sa inyong desisyon kung anong specific car type or car brand ang kukuhanin nyo. Ang sa akin lang, maibigay ko yung experience ko para maiwasan nyo yung frustration na halimbawa, dumating kayo sa point na may kailangan palitan, tumagal ng 4 months. So, you can avoid that by watching this video and since na-experience na namin, hindi lang ako, malay nyo, maiwasan nyo yung mga ganong hassle by choosing another not specific brand, Chinese, Japanese brand, baka meron kayong Hyundai, other brand, na tingin yung pwede nyo pagkatiwalaan compare dito sa mga bagong labas na car brands. So, ayun, I think matutulungan kayo ng video na to na ma-avoid yung ganong hassle and frustration in the future. So, yun lang and maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung disagree kayo, meron kayong insight, gusto niyo i-discuss, put your comments on the comment section below and then let's discuss it further. Okay? Maraming salamat again and don't forget to like, share, and subscribe.